Hello po sa inyong lahat. Heto po, gumawa po ako ngayon ng puto maya. Isa pong sikat na kakanin sa Cebu. Paano ko po ito ginawa? Tara po, panoorin nyo. Ay, ang sarap-sarap naman po talaga. Masarap na pang-almusal at pang-merienda. Heto po ang aking mga ingredients. 3 cups na glutinous rice po. Huhugasan po muna natin ito. Hugasang mabuti. And then, after pong maghugas, mga 2 o 3 beses, then ibababad po natin siya for 2 to 3 hours. Pabayaan lang po natin siya na nakababad. Set aside lang po natin siya. Meron po akong isang cup na glutinous rice, 1 cup. And then, iwawash din po natin siya 2 to 3 times, ganon, mahugasang mabuti. And then, isusok po siya natin, separate po doon sa white glutinous flour for 2 to 3 hours din. And habang nakababad po, tayo po ay magpainit ng banana leaves para po siya ay maging pliable, lumambot po siya. Then after 3 hours, alisin lang po natin yung pinagbabaran, i-drain po natin, and then paghaluin natin yung black and white glutinous rice. Haluing mabuti, then ilalagay po natin siya sa steamer na may nakalagay na dahon para po mas mabango siya. So yan, nakita nyo po, ilalagay lang po natin siya sa steamer. And then, maglagay din po tayo ng ginger slice, thin ginger po. Ako'y naglagay po dyan ng mga 7 slices po, siguro. And then, i-steam po natin siya for 30 minutes. Habang nag-i-steam po tayo ng rice, mag-prepare po tayo ng coconut mixture. 2 cans of coconut milk po ang gamit ko, nakalata, and 1 cup granulated sugar. Haluin po nating mabuti para po yung sugar ay malusaw. After half an hour, heto po, half cook na rin yung ating glutinous rice. Ita-transfer lang po natin siya sa isang bowl. Huwag po nating aalisin yung ginger. Sama pa rin po natin siya. And then, para po yung lasa is nandyan pa rin. Yan na nga po, unti-unti nating ihalo yung coconut mixture dito po sa niluto natin, in-steam natin na rice. Kailangan po unti-unti para po makita rin natin kung kulang ang ating ginawang mixture. Haluing mabuti po para ma-absorb po ng glutinous rice yung coconut mixture po. Then, ibalik po natin siya doon sa steamer kung saan natin in-steam itong glutinous rice nung una. Ibuhos na po natin lahat. And then, after that po, ibabalik natin siya dito sa apoy, sa medium fire, hanggang sa maluto po siya. In 30 minutes po, i-check lang po natin lagi. Parang 30 minutes to 40 minutes po is enough. Luto na po yan. Ayan, luto na po. Uy, parang ang sarap niya. So, ito ay transfer po natin siya sa bowl. And then, para pag-start na po tayo magbalot. Kung wala po kayong dahon naman, ay okay lang naman po kahit hindi na. Mas masarap nga lang kasi kung may dahon kasi mas mabango siya. So, ayan. Gagawin lang po natin sa dahon, parang gagawin pong parang cone. Yon, bali suso po ba yun? Parang cone po, and then lalagyan po lang natin siya nung rice. At ganyan lang po, hindi naman talaga ako marunong magbalot, pero pwede na po yan. Kasi ang hirap naman po magbalot pag talagang hindi ka sanay. So, paulit-ulit lang po, parang repeat the process. Okay na po yan. At then, sabi ko nga po, kung wala po kayong dahon, ay okay lang. Huwag na po kayo magproblema sa dahon at problema pa po yan. Pwede naman po natin ilagay lang sa bowl o sa plato. Ayan. So, magtikiman po tayo at talaga naman po kanina pa ako'y takaw na takaw. Ayan, ang sarap po. Talaga naman. Tapos, wala po akong tableya, kaya gumawa na lang po ako ng hot chocolate milk. Pwede na po yan. May mangga naman po, masarap din po siya. Ilalong masarap kasi may mangga nga. O, ayan po. So, gawa na po kayo para po may pang merienda at may pang umagahan na po kayo. At hindi naman po siya mahirap kasi puro steam lang. At saka by the way po, kung wala po kayong black
glutinous rice, okay din lang po. Wala pong problema. Gamitin nyo na rin lang po yung white na glutinous rice. Ayan po. Ayan na siya. Ang sarap-sarap po with mangga and with hot chocolate or sikwati po sa inyo kung meron kayong tableya. Salamat!